Hello, magandang hapon sa ating lahat or magandang araw sa ating lahat. Okay, welcome to my online class. Yan, good day muna tayo. And then, attendance check tayo. Attendance check. So, for today's video, ayan, pakitype sa inyong, sa comment section. Pakitype sa comment section ang this is a Bahasa word or an Indonesian or Malay word para sa or greetings para sa good afternoon. So, meron tayo ditong Selamat Tengah Hari. Okay? Sige nga, pakitype sa ating chat box. And then, pa-rename na rin ng account nyo. Maganda, nakalagay dyan yung name nyo and your section. Ayan. Or major pala. Or your major. So, kasi gagamitin natin yung account na yan para sa interaction. So, kahit tayo ay naka-YouTube live, hindi pwedeng makikinig lang kayo. You have to tell your story. You have to answer my questions. Bibigyan ko kayo ng chance na mag-answer ng inyong mga ng questions ko pala. And then, para makapag-share din kayo sa inyong mga kaklase. Or makita ng mga kaklase nyo na ba mga thoughts ng mga kaklase ko to. So, medyo hindi muna tayo pwedeng share sa isang account. Kasi nga, you will tell a story maya-maya lang. So, wag na natin patagalin. Game na agad. Okay, for today's lesson, ang tatalakay natin is what is classical conditioning. So, di ba may dalawang types ng conditioning. So, unahin muna natin yung classical. Alam niyo naman, pag classic, ayan, bongga muna yan. So, pag-usapan natin how it works, ano yung mga terms to know, and mga examples. Ano ba yung application niya sa ating pang-araw-araw na buhay? First, let me introduce to you. Mukha namang kilala nyo na ito or nakasalubong nyo na to nung kanyo'y mag-senior high. Pero, ayan, kilalanin natin ang aking ninong, si Ivan Pavlov. So, he is a Russian physiologist. Si Ivan Pavlov, ang classical conditioning is a type of unconscious or automatic learning, di umano. Okay, this learning process creates a conditioned response through associations between an unconditioned stimulus and a neutral stimulus. Ano ba itong mga terminology to? Sige, maya-maya, i-define natin yan isa-isa. So, in another way, ito daw classical conditioning involves placing a neutral stimulus bago yung naturally occurring reflex. So, kay Pavlov's classical experiment with the dogs, ayan. The neutral signal was the sound of a tone and the natural occurring reflex was salivating in response to food. So, mamaya-maya uutay-utayin natin yan. Anong kaugnayan ng sounds, nung pagkain, at bakit naglalaway ang mga aso? Okay. So, ito yung naging experiment ni Pavlov. So meron dito sa unang picture natin, meron tayong unconditioned stimulus at unconditioned response. So may pagkain, tapos yung aso, ayan. Neutral stimulus, ang ginamit niya ay yung pito or yung bell. So initially, syempre sa una, wala namang wala kang response. Kumbaga may bell, may tunog. Pero during the conditioning, ang ginawa, parang everyday to, ang ginawa, kapag may pito, may pagkain. So first, unconditioned response pa yon. And after ng ilang beses ng pagkokondisyon, kapag may naririnig na pito or bell, yung aso,
naglalaway na siya kasi nga alam niya may darating na pagkain. So kahit wala naman talagang pagkain, pag narinig na niya yung bell or yung pito, yan, magsasalivate na siya or maglalaway na. So although classical conditioning was not discovered by a psychologist, it has had tremendous influence over the school of thought sa psychology. At ito ay tinatawag nating behaviorism. So, ano ba yung behaviorism? It assumes that all learning occurs through interactions with the environment and that environment shapes the behavior. Ayan. Kaya 'di ba sabi sa isang African proverb, it takes a village to raise a child. Okay. So, meron muna tayong share a story dito. Okay? So, paki-ready ang comment section. Ayan, paki-ready ang inyong mga response. Okay? Paki-ready yan. Ang question natin, I'll give you a minute to share your story. Siguro simplify nyo na lang, no? Ayan. Are there any childhood fears or anxieties that you still carry with you today? Meron ba? Meron ba? Meron pa ba kayong mga kinatatakutan? How do these fears manifest in your daily life? Nakaka-apekto pa rin ba yung mga fears na yan? Meron pa ba kayong kinatatakutan nung bata pa kayo? Okay, sige nga. I'll give you a minute to share some of your thoughts or your story. Then, mamaya, tuloy natin ang kwentuhan. Okay? Okay, natapos na ang ating 1 minutong mahigit. Ayan, sige tingnan natin yung mga stories nyo. Meron ba kayong na-share dyan? Well, I think some of you will share na meron kayong mga kinatakutang teachers. Ayan. Or meron kayong kinatakutang nanay, o yung mga parents ninyo, ayan, yung iba sa inyo parang natatakot tayo nung bata pa tayo, no? Ako alam nyo, ang isi-share ko siguro sa inyo, one thing na takot talaga ako noon, nung bata pa ako. Takot na takot ako mawala. Yung, kasi ako, sa Kalapan ako nag-kinder. Doon ako pinag-kinder ng nanay ko. And yung pagiging kinder ko sa Kalapan, para sa akin, it's a very sad story. Kasi, takot ako malayo sa nanay ko. Although yung nanay ko, siya yung typical na nanay na nakakatakot. Alam niyo yung mga nanay, di ba? Ang mga nanay magaling magmura, nakakatakot. Ayan, stricta. Pero alam mo, mahal ka nila eh. So ako nun, pumapasok ako sa Kalapan, wala si mami. Hindi ko siya kasama kasi tumira ako doon sa aking mga
tiya at tiyo na nag-aaral ng kolehiyo that time. So ako kinder ako, ang fear ko talaga lagi, yung aalis siya kasi bibisitahin lang niya ako ng Sabado, Linggo. Tapos tapos yun, nagawa siya ng paraan para takasan niya ako 'pag Sunday. Oo, nalulungkot talaga ako kaya nung bata ako, takot na takot talaga akong mawala siya. Tapos tinapos ko lang yung pagki-kinder ko sa Calapan. Ayoko na malayo sa kanya. So yun yung takot ko. And actually until now, um, I'm 38 pero parang hindi ko carry na mawala ang nanay ko. Parang I can't imagine life without her. So, yun yung takot ko na mawala. Yan, at tapos yung isa pa palang sabi kong mawala kasi noon, alam niyo ba, may television show noon, ang tawag Eye to Eye. Naku, pasintabi, hindi niyo na siguro maalala yun. Hindi niyo siguro inabot yun. Yung Eye to Eye, lagi siyang yung show na yon lagi siyang may mga tungkol sa mga batang nawawala. So, kaya takot na takot ako sa mga ganon. So, natatakot akong ako'y mawala. Ayan. But di ba, naikwento ko sa inyo dati, I'm a traveler. Ngayon, hindi na ako takot mawala kasi okay na sa akin kahit maligaw ako. Ilang beses na akong nakatry na maligaw. And kaya naman kasi, ano yan eh, iba talaga yung paggusto ng puso mo. Okay, sige, basahin niyo nga yung mga shinare ng mga kaklase ninyo. Ano bang pinag-share nila dyan sa inyo? Ako usually, nakikita ko sa mga students ko yung mga, tulad nung isa nag-share sa akin dati. Sabi niya, hindi daw siya kumakain ng spaghetti. Kasi initially, na-condition yung mind niya na pag kumain ng spaghetti, ang spaghetti is a blood, dugo. So na-condition yung isip niya na ay nako, pag nag-spaghetti, pag kumain ako ng spaghetti, it's a blood. So ganon. So yun yung na-condition sa ano niya, sa mind niya. Kaya ano, ganun din yung mga values na taglay nyo ngayon. I'm sure some of you may mga values talaga na hindi mababali. Anyway, mamaya natin yan pagkwentuhan. But first, bigay ko sa inyo yung ilan sa mga definitions na ating makakasalubong. Okay, number 1, we have the classical conditioning. Classical conditioning, also sometimes referred to as the Pavlovian conditioning, and uses few different key terms to help explain the learning process. So knowing these basics will help you understand ano ba talaga yung classical conditioning. So unahin natin tong unconditioned stimulus. O, di ba kanina may pinakita ako sa inyong um, picture kanina nung aso with the unconditioned stimulus. Ano ba to? It's a stimulus or trigger that leads to an automatic response. O, ang sample natin dito, if a cold breeze makes you shiver, for instance, yung cold breeze is an unconditioned stimulus. It produces an involuntary response, yun nga, shivering. Then, we have the neutral stimulus. So, it's a stimulus that doesn't initially trigger a response on its own. So, if you hear the sound of a fan, but don't feel the breeze, for example, it wouldn't necessarily trigger a response. That would make it a neutral stimulus. Then, meron din tayong conditioned stimulus. So, si conditioned stimulus naman is a stimulus that once a neutral, so dating neutral, kumbaga hindi naman siya nakaka-trigger sa response. Pero now, it leads na to a response. Kasi dati nga, may na-experience ka. Halimbawa, if you previously pay attention to dogs, but then you got
bit by one. Halimbawa, kinagat ka dati. Ngayon, dahil nga nakagat ka na dati, every time na makakakita ka ng aso, ayan. So, yun na yung nagiging condition, ah, stimulus. Ayan, natatakot ka na. Pero syempre may mga times naman na ano na parang hindi rin naman kung hindi din naman gaano traumatic. Ayan. Nagiging nag-o-okay pa rin. Ako dati naranasan ko makagat ng aso. Um, Naniwala ako nun sa mga bawang-bawang. Alam niyo, yung mga, sabi ng mga tatandang, yun daw pag kinagat ka ng aso, pahida mo daw ng mga bawang kasi di umano, yun daw ay antibiotic, my goodness. Akalain nyo naniwala ako sa ganun. Eh, hindi pala totoo yun. But still, wala naman akong fear sa aso kahit nakagat ako dati. In fact, I love dogs. And parang may mga strategies na ako na pag tinatahulan ako, ang rule lang naman daw sa aso ay kailangan iparamdam mo sa aso na hindi ka naman niya kalaban, na hindi ka naman mag-trigger, hindi mo naman dapat ma-trigger yung anger niya. Yung mga ganong ano. Next, dumako na tayo dun sa unconditioned response. So, an unconditioned response is an automatic response or a response that occurs without thought when an unconditioned stimulus is present. Halimbawa, kung naamoy mo yung paborito mong pagkain at alam mo yun, may naamoy kang sisig. Naku, ang sarap-sarap pa naman yan. Kaya yan ay pork or chicken sisig or bangus sisig yan. Parang nakakatakam. Yan ang tinatawag na mouth-watering. So, the watering is an unconditioned response. So, meron din naman tayong tinatawag na conditioned response. So, a conditioned response is a learned response or a response that is created where no response existed before. So, going back dun sa example natin kanina, kapag ikaw ay kinagat ng aso, yung fear na naranasan mo, yung takot, ayun na yung tinatawag na conditioned response. So, ngayon, pag-usapan natin, paano ba nagwo-work tong classical conditioning? O how classical conditioning works? So, meron tayong mga phase dito. Ayan. Phase 1, before conditioning. Ayan. The first part ng classical conditioning process requires naturally occurring stimulus that will automatically elicit a response. Halimbawa, salivating and response sa smell ng food ay isang good example ng naturally occurring stimulus. So, during the phase process, yung unconditioned stimulus results in an unconditioned response. So, presenting the food naturally and automatically triggers yung salivation. Okay. So at this point, there is also a neutral stimulus that produces no effect yet. Kagaya ng example natin kanina sa aso. So, may pagkain, may aso, so wala pang response or before conditioning pa to. Then, Then, let's take a closer look dun sa two critical components ng phase na to. Yung unconditioned stimulus is the one that unconditionally, naturally, or automatically triggers a response. So, for example, when you smell one of your favorite food, you may immediately feel hungry, nagugutom ka agad. So, in this example, yung smell ng pagkain, yung unconditioned stimulus. So, number 2 naman, the unconditioned response is the unlearned response that occurs naturally in response dun sa conditioned stimulus. For example,
yung feeling mo na nagugutom ka in response dun sa smell ng food, yun yung unconditioned response. So, in the before conditioning phase, an unconditioned stimulus is paired with unconditioned response. Okay, so during the conditioning na tayo. So, during the second phase naman ng classical conditioning, so yun na yung conditioning na talaga. Ito na yung pinag-prepare mo na yung dalawang yung association na between neutral stimulus and unconditioned stimulus. So, at this point, the ones dati neutral stimulus ay magiging conditioned stimulus na siya. So, the subject has now been conditioned to respond to this stimulus. So, the conditioned stimulus is a previously neutral stimulus that after becoming associated with unconditioned stimulus, eventually, siya na yung makaka-trigger. Magiging conditioned response. So, dun sa example natin kanina, di ba, inamoy natin yung paborito nating pagkain. Tapos may narinig kang sound or a whistle. While the whistle is unrelated dun sa smell ng pagkain, if the sound of the whistle was paired multiple times dun sa smell, so ano nangyayari? The whistle sound would eventually trigger the conditioned response. In this case, the sound of a whistle is the conditioned stimulus. Okay. Ang isa pang halimbawa nito, 'di ba? Nung tayo mga high school, 'di ba, meron tayong mga bell. 'Di ba? May mga bell tayo. Tapos parang pag nag-ring na 'yon, alam na natin kung recess na or start na ng another class. 'Di ba? May mga bell na 'yon. So, nagkakaroon ka na ng mga conditioned response. Halimbawa, katanghalian na, nasa kasarapan pa kayo ng ginagawa niyong report. Pero nag-bell na siya, so maaaring bigla ka magutom kasi nga nasanay ka na pag nag-bell na, kakain na or tanghalian na. So, during the conditioning phase, involves repeatedly pairing yung neutral at saka yung unconditioned stimulus. Okay, dumako na tayo sa after. So, after the conditioning, once na yung may association na, di ba, nagkaroon na ng association na pag may response or may stimulus, ito na yung nagiging response. So, kagaya ng paulit-ulit natin naging example kanina, yung sa aso, may bell, may pagkain. So, eventually, pag may bell, makakaramdam ng paglalawa yung aso. In the after conditioning phase, the conditioned stimulus alone triggers the conditioned response. Yan. Okay, share your thoughts muna tayo uli. Okay. Share your thoughts. Okay, sabi dyan. Can you can you share a story about a time when you had to stand up for your values, even even in face of opposition or adversity? O, medyo parang madrama yata to. Hinihingi kong thoughts nito. What did you gain from that experience? O, sige, siguro maganda i-share nyo dito. Ano ba yung mga values na naitanim sa inyo na kung saan naitanim na talaga yan sa inyo ng inyong mga parents, friends, nahawak sa inyong mga friends, or sa inyong mga teachers. And then, bitbit mo yung values na yan at you face adversity. Ayan. So, sige nga, I'll give you a minute again. Siguro lampas 1 minute to briefly share some thoughts or stories or siguro kahit story ng ibang tao na sa palagay nyo ay, nahawa kayo sa kanya.
na ay may mga ganun palang filosofiya yung kaibigan ko. Sige, i-share nyo lang yan sa comment section natin. Okay, I'll give you a minute. Okay, I'm back. Sige nga. Ayan, siyempre ako muna magse-share din ako ng some values ba ang Okay. Actually ako, um, lagi akong may guts and anong tawag dito? I am man enough para magtanong. Ano ba yung ibig sabihin ko? Ako talaga 'pag may mga problema ako sa aking mga heads or may mga problema ako sa processes, I always write a letter. Yan. Lagi akong ganyan. So, hindi ako yung mga tipong magra-rant ako sa social media, and then rant-rant ka doon. Sa akin kasi parang do not bark on the wrong thing. Yun yung lagi kong sinasabi sa mga students ko. You have to be man enough. Kailangan medyo matapang-tapang tayo na magtanong. Yan. Ako, natatandaan ko dati. Alam niyo yun, yung kautuhan kung naririnig niyo yun sa mga balita, yung performance-based bonus, yung mga PBB. Ayan, ang tawag namin doon PBB eh. Pero ngayon wala na kaming ganun kasi marami kami hindi daw nako-comply. Pero may share ko lang, no. Alam niyo yung yung PBB kasi parang siya, to us, parang unfair yung pagkakabahagi ng pera, yung bahagi na ng mga incentive. So ako that time, syempre pangkaraniwang baguhang instructor ako. Pero ang ginawa ko talaga, yan, nasulat kami sa presidente. O please explain this and that. Kasi ako, para sa akin, wala namang hindi nadadaan sa mabuting usapan. Kaya ako, pag may mga rants ako sa buhay, I write a letter. Hindi yung pariringgan mo sila, aawayin. Hindi. Black and white ka, and then, yun, mag-usap kayo. Diba? Kausapin mo yung mga tamang tao. Hindi yung kung kani-kanino mo irarant yung mga gusto mo. yung mga gusto mong mabago sa sistema. Alam niyo, pamula nun, dahil nga masyado akong mareklamo sa buhay, may mga binago sila sa sistema. May mga binago sila sa process kasi nga, kaya ako lagi akong
Pag may nakikita akong hindi maganda, hindi ako pwedeng tahimik lang. Ayan ako, hindi ako pwedeng gano'n. Hindi ako pwedeng tahimik lang kasi para sa akin, 'pag may mali dun sa paligid, tapos hinayaan mo lang, iisipin ng tao okay lang yon. Na walang problema dun. Or in fact, 'pag kita mo may mali, dapat kino-correct mo. Alam niyo ba, hanggang sa dati nagco-commute ako diyan sa mga nagco-commute ako sa van, sa jeep. Alam niyo ba 'pag may mga nagtatapon ng basura, alam mo yung bigla na lang nilang nasa kalagitnaan ng biyahe tapos tapon-tapon silang basura. Naku, sa totoo lang, nananaway ako. Talagang ano, talagang siguro sabi ng mga naku, sino ba 'tong lecturer na 'to? Yes, kasi para sa akin, ano ba, yung mga pagtatapon ng basura, very basic. 'Di ba, dreaming nga tayo na inggit-inggit nga tayo dun sa mga bansang mayayaman tapos malilinis. Ah, gusto nating maging Singapore, maging Japan, maging Korea. Pero saan ba yung lahat nagsisimula? Siyempre sa values natin, sa values ng bawat isa. Hindi naman kasi yan kaya ng isang tao lang. So sa values ng isang ng lahat yan nagmumula. So yung mga ganun akong mga values chuchu. Ayan. O sige, ayan, tingnan nyo nga yung mga shinare ng inyong mga kaklase. Ano-ano yung mga magigain natin sa kanila. Ayan. Okay. Next lesson na tayo. Dumako tayo sa key principles nitong classical conditioning. Okay guys, ituloy natin yung discussion natin na okay, tungkol sa key principles ng classical conditioning. Okay. Pasensya na medyo nagkaroon ako ng technical problem kanina. Ayan. So, tuloy natin, no? Ano ba yung mga key principles natin dito sa kay kay Pavlov na classical conditioning? First, meron tayong acquisition. So, ano ba tong acquisition na to? Acquisition is the initial stage ng learning. So, when a response is first established and gradually strengthened. Okay, halimbawa, ayan, natutunan mo na, alam niyo ang isa sa ano, sa mai-share ko pala sa inyo, yung first time kong nabudol. Alam niyo yun, first time kong, hindi pa nun uso yung word na scam. Ayan, maikwento ko lang sa inyo, no. Um, nung bata pa ako, mga elementary, high school, ganyan. 'Pag fiesta, yung mga October 15, tuwang-tuwa talaga ako kasi binibigyan kami ng nanay ko ng pang-shopping. Parang tuwang-tuwa ako diyan sa ano nga 'to, diyan sa mga night market, diyan sa mga diyan sa market na ano, na nalabas sa kalsada. Tapos ang daming mga tinda. So, in short, I love shopping talaga. So, ang bahay ng lola ko dun sa may alam niyo yung Victoria Central ano, Victoria Central School. So, yung Victoria Central School, ayan, um, malapit lang naman yan sa bayan, 'no, pero siyempre that time nagsakay kami. Alam niyo number one na ano, na talagang alam niyo yun, yung hindi na talaga ako magpapaloko. Nung napatapat kami sa simbahan, binigyan ako ni mami ng 300 na pang-shopping. And remember that time, yung 300, parang ang laki-laking pera na noon that time. So ako, may nag-approach sa amin na ano, na parang devotee siya ng ano, ni Virgin Mary. O, hindi pa ako atheist that time. Sabi sa akin ay, ano nga 'to, magbigay ka ng pera para sa mahal na birhen. Alam niyo 'yun, ako,
yung laman ng bulsa ko, as in ibinigay ko talaga lahat. As in lahat-lahat, hindi ako nagtira, my goodness. Hindi talaga ako nagtira. Hindi ko alam kung bakit parang that time ang tanga-tanga ko, naibigay ko lahat. As in naibigay ko talaga lahat. So, hindi ko pa naririnig nun yung term na scam. And then, ayun na nga, alam niyo ang ending, hindi na natuloy yung shopping namin, naglakad kami papuntang bayan hanggang sentral. Ayan, tapos pawis-pawisan ako, uhaw na uhaw ako, Diyos ko. Yun yung unang time ko na ma-scam. Ayan. And ito na yung application nito, ito na yung application na talagang, nako, hanggang sa tumanda ako, parang ano ko na, ay nako, I don't want to talk to strangers or mag-talk man ako, kailangan hindi mawala yung, alam yun, hindi mawala yung huwisyo ko na I can still decide. Parang 'di ba nga, 'pag mapapanood mo yung mga nai-scam, ganyan. So, ayun, yun yung na-establish sa akin na ano, na initial stage ng learning na 'wag magpapaloko sa gano'n. Ayan. So, sabi dito, as you may recall, an unconditioned stimulus is something that naturally and automatically triggers a response without any learning. So, after an occasion is made, the subject will begin to emit a behavior in response to the previously neutral stimulus, which is now known as conditioned stimulus. It is at this point that we can say that the response has been acquired. Ang isa pa pala, no, halimbawa, mga bagay na, alam mo yun, pag pinapagalitan ka, anong mga madalas ipampalo sa inyo ng mga, si, meron ba ditong ano, yung mga pinapalo ng, or lumaki na pinapalo ng parents? Meron ba dito? Sige nga, mag-thumbs up nga kayo dyan sa chat box. Meron ba? Meron ba sa inyo mga pinapalo? At saka anong pinampapalo sa inyo? Meron ba? Meron ba? Kasi ako, sa totoo lang, lumaki din ako sa palo. And usually, natatakot na ako kapag madalas walang gamit na pinampapalo sa amin ng nanay ko. Laging ang rule niya, parang ang bata daw para um, hindi lumaban sa magulang, sa puwet mo lang daw papaluin. Okay, parang bawal paluin sa iba-ibang part ng katawan. And then dapat nakatungo at hindi nakatingin para hindi lumalaban. Oh, may mga ganong pamahiin. Ayan. And that time, ayan, mata pa lang ng nanay ko yan, natatakot na ako. So, may mga gano'n. Kayo ba, anong pinampalo sa inyo, mga walis? Walis pa lang ba, natatakot ka na o sinturon? Okay. Ayan. So, once the response has been established, you can gradually reinforce the response to make sure the behavior is well learned. O halimbawa, ayan, na-establish na nga sa'yo na pag may gagawin kang mali, papaluin ka. So, matututunan na, ay, pag hindi na ako gagawa ng mali kasi, yan, may mga ganong stimulus. Pero, syempre, pag tiningnan naman natin, hindi lahat ng corporal punishment ay ano, ay magli-lead sa positive na learning. Ayan. So actually ako, yung anak ko pinapalo ko din. Pero may time na, nako, parang hindi na yun yung effective sa kanya. Hindi na yun yung yung dapat. Yan, dumating din ako sa time na na-realize ko na um, ano nga 'to, hindi pala dapat. Pero of course 'no, sang-ayon sa batas 'di ba, bawal mamalo. Pero sabi nga nila 'pag naman ano nga 'to, sabi nga sa Florante at Laura 'no, ang nakisalayaw karaniway hubad, sa bait at muni sa hatol ay salat. 'Di ba, may mga gano'ng linyahan 'yan. So, ibig sabihin, hindi din naman dapat natin palakihin ang mga bata sa layaw or parang tipong, okay, you can do what you want. Okay, next. Meron tayong tinatawag na extinction. So, ano ba yung na-extinct? Extinction is when the occurrences of unconditioned response
decrease or disappear. So sa classical conditioning, this happens when a conditioned stimulus is no longer paired with an unconditioned stimulus. Okay. So, halimbawa, dati-rati ay 'pag may ginagawa kang mali, pinapalo ka or kinukuha yung walis. So, dumating yung time na hindi naman na. So, ano nangyayari? Yung conditioned response mo, nawawala or parang hindi ka na natatakot kasi, "Ay, hindi naman ako papaluin." Kapag, kapag gano'n. Kasi dati pinapalo ako, eh, ngayon hindi naman, So, parang may gano'n, nawawala. Okay, another example. If the smell of the food, yun na yung unconditioned stimulus, had been paired with the sound of a whistle, the sound of a whistle would eventually come to evoke the conditioned response of hunger. However, if the smell of the food were no longer paired dun sa whistle, eventually, yung conditioned response o yung gutom na nararamdaman ay mawawala. Pero meron din naman tayong tinatawag na spontaneous recovery. O ano ba to? Sometimes daw, yung mga natutunan na natin, suddenly re-emerge. So, even after na ma-extinct na siya. So, ano ibig sabihin? This is called spontaneous recovery. Okay, halimbawa, imagine that after training a dog na maglaway kapag may mga sound ng bell, then nag-stop ka, syempre, yung response mawawala or may extinct. Then, after a rest period during the conditioned stimulus is not present, nagpa-ring ka ng bell, eventually, spontaneously, mare-recover na niya yung previously learned niyang response. So, if the conditioned stimulus and unconditioned stimulus are no longer associated, extinction will return very rapidly after a spontaneous recovery. Then, meron din tayong generalization. So, stimulus generalization, ito yung tendency for a conditioned stimulus to evoke similar responses after the response has been conditioned. Halimbawa, yung aso, di ba, kinondisyon natin na magsasalivate siya sa sound ng bell. The animal may also exhibit the same response to the sound that's similar dun sa bell. Okay. So, yung mga katularin, no? So, ayon daw kay John Watson, yung kanyang Little Albert experiment. For example, yung small child was conditioned na matakot sa puting daga. So, syempre, yung child, nag-demonstrate siya ng stimulus generalization. So, nagkaroon na siya ng takot sa iba pang bagay na associated dun sa puting daga. Halimbawa, yung mga fuzzy white objects, kasama na ng stuffed toys, at even yung Watson's own hair. Yan. So, kumbaga, halimbawa kung natakot ka dati na nakagat ka ng aso, so pwedeng takot ka na rin sa pusa or sa iba pang mga katularin ng aso. So what is discrimination? So discrimination naman is the ability to differentiate between a conditioned stimulus and other stimuli that have not been paired with an unconditioned stimulus. Halimbawa, if the bell tone were the conditioned stimulus, yung discrimination would involve being able to tell the difference nung bell tone at saka nung iba pang sounds. Because the subject is able to distinguish between this stimuli, they will only respond dun sa conditioned stimulus na pinepresent. Wait. Ano ba yan?
For example, okay. Ayan. Ito daw. Ayan. Condition stimulus is presented. Okay, yun na yung ano, yung sa discrimination na. Although may mga magkakapareho ng sound or may magkakapareho ng experience, pero may madidistinguish mo na kung alin doon ang ah, magkakaroon ka ng conditioned stimulus. Okay, so sige, game na tayo. Another sharing of thoughts. Okay, the question is, ayan, can classical conditioning techniques be used sa classroom to improve student learning and classroom behavior? Okay, pwede ba itong magamit? Siyempre, ang sagot natin, it's a big yes. Okay, mag-cite niya kayo ng examples. Ayan, in what way na magagamit natin itong classical conditioning para ma-improve ang student learning sa classroom. Okay, I'll give you a minute. Okay, a minute to share your thoughts. Okay, ayan. Sige, tingnan natin. Ano ba yung mga na-share nyo dyan? Okay, but sige, mag-share ako ng ilan sa mga pwede nating techniques or saan ba mag improve or ano bang naitulong nitong classical conditioning sa classroom. So, number one is the behavior management. Okay. Siyempre, si teacher, kung mag-o-offer siya ng mga positive reinforcement sa sa kanyang mga estudyante, ayan, eventually, nakakahawa talaga yan. And mas mai encourage ang mga estudyante na mag-aral. Okay, at mag-participate. Okay, halimbawa, tulad na lang yung mga simpleng pagsagot sa mga recitation. Kung ang teacher no, nagbibigay siya ng positive feedback kapag may sumasagot na bata, kaya tama man yan, kaya mali, yan, that's the good thing. Kasi matututunan ng bata na, okay, kahit mali yung sagot ko, hindi dapat ako matakot. Or dapat, pwede ako mag-share ng kahit ano, or kahit mali yung sagot ko, it's okay. At least, nakapag-express ako. Pero, kung ang laging response ni teacher ay,
Ay, ano ba yan? Mali yung sagot mo. O, hindi ka ba nakikinig? Ayan. Kung napapahiya ka naman, ayan. Siyempre, negative ano yon. Okay, pwede din yung bell and chime signals, di ba? Yung mga bell and chime signals, pwede din nating magamit yan. At alam nyo ba, may mga teachers na ano, na um, instead na bell or ano naman, may mga hand signals or may mga question sila. Yung mga simpleng hep hep, di syempre hooray, pang catch yun ng attention. Or tipong biglang magtatanong si teacher na energy level check. Ayan, may mga estudyante papalakpak ng ganun, parang dapat isang bagsak. Sinabi, okay, energy level check. Yan, biglang gaganon. Yan. Isa yan sa mga pwedeng strategy sa loob ng classroom. Then, ito din classical conditioning. This can also reduce the anxiety ng ating mga estudyante. Kasi nga, ayan, pag na-overcome nila yung kanilang mga fears, mga kinatatakutan, sa pamamagitan ni teachers, ayan, mas magbabago yung mga pananaw at filosofiya nila sa buhay. Then, ganoon din sa paghahanda o pag-prepare ng mga exams. Ayan. So, kasi itong classical conditioning, 'di ba sabi natin may mga association ito eh. So, may mga association siya sa halimbawa sa song or sa poem na kumbaga makaka-trigger siya ng memory recall ng mga estudyante. Ayan. Then also, sa cultural awareness, no, classical conditioning din can be used sa cultural awareness. O halimbawa, 'di ba ako lagi ko sinasabi sa inyo no, yung mga pag ikaw na teacher na establish mo na um, yung mga negative thoughts about culture, about sexuality, kapag na-unlock mo yan or pinakita mo sa estudyante mo na it's okay. Hindi bastos yung mga bagay na ganyan. So, eventually, may mababago sa thoughts and philosophies ng mga estudyante mo. So, yan. Those are the things or mga lessons na na associated kay Ivan Pavlov na classical conditioning. So, may mga questions pa ba kayo? Do you have any questions na okay, some more questions? Baka may questions kayo. So, if everything naman is clear, wala na kayong questions at ready na kayo sa quiz, sa short quiz natin, ayan, just type heart, heart, heart. Ayan, pakilagay ng heart sa ating comment section kung kayo ay ready na. Okay? And naintindihan na ang mga application ng ng classical conditioning. Okay? Pero ang reference natin, ayan, What is Classical Conditioning by Kendra Cherry mula sa website na verywellmind.com. So, kung wala nang questions, wala na ba? Wala na, all is well. So, dahil all is well, okay, this is another day na medyo marami tayong na-realize after nating ma-discuss ang classical conditioning. So, next time, we will discuss naman ang operant conditioning naman. Okay. Siyempre, kung may classical, merong operant. So, sa susunod nating lesson yan. So, bye-bye for a while or bye-bye muna. Stay safe everyone and thank you for staying or thank you din sa active participation ng lahat. Okay, bye-bye!